Praise God! Good morning po sa ating Panginoon at sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon bago po tayo magsimula. Hallelujah! Hallelujah! Sumigaw po tayo ng hallelujah! Buhayin po natin ang ating mga espiritu, ang ating mga kaluluwa. Oh, hallelujah! 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 Parang hindi ko naman lahat nakita na pumalakpak. Tinatamad po ba tayo? Dapat po sa presensya ng Diyos ay laging masaya. Amen! Oh, hallelujah! Lahat ng may hihiga, pumalakpak sa Panginoon! Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Ngayon po ay umpisahan po natin sa may masayang puso at sa ating pananalangin. Amen po? Sige po, ipikit po natin ang ating mga mata para hindi po natin makita ang ating mga katabi. Walang nananalangin ng dilat. Kailangan po ay nakapikit para makapag-concentrate tayo sa Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin. Dinadakila, kinikilala na ikaw ay Diyos na buhay na makapangyarihan. Gumagalaw sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Ngunit bago ang lahat, Panginoon, sa aming pagsisimula, ay inaanyayahan namin, Panginoon, sa lugar na ito at sa puso ng bawat isa ang presensya mo. Ang banal na Espiritu ay binibigyan po namin ng kalayaan sa lugar na ito.
higit sa lahat sa aming mga puso. Banal na Espiritu, Ikaw ang gumawa sa amin. Gawin niyo lamang kaming tagasunod sa lahat ng nais mong ipagawa. Sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, ay Ikaw ang maluwalhati. Hindi ang aming mga sarili ang mabigyan ng karangalan, kundi Ikaw na aming Panginoong Yesus. Ngunit bago po kami magpatuloy, Panginoon, patuloy kaming nagpapakumbaba, nagpapasiyasat ng laman ng aming mga puso na walang nalilingid sa iyo. Ang laman ng mga puso namin, Panginoon, ay lantad sa iyo, Panginoon. Ano man nakikita mo, Panginoon, sa umagang ito, ano man batik na makakahadlang na hindi namin maibigay ang the best na pagsamba, pagpupuri at pakikinig ng iyong mga salita, patawarin niyo po kami. Dalisayin ang aming mga puso upang maging sisitlan ito, Panginoon, sa umagang ito ng kaluwalhatian mo, Panginoon. Ama, maraming salamat sa pagpapatawad mo ng aming mga kasalanan. At patuloy nga, Panginoon, wala kaming nais kundi ang puspusin mo kami, Panginoon, ng banal na Espiritu mo at kapangyarihan mo. Maranasan, maliklig ang lugar na ito, Panginoon, ng presensya mo. Ang bulwagang ito, Panginoon, ay punuin ng kapangyarihan at presensya mo. Panginoon, patuloy nga, O Diyos, na sa umagang ito, idinadalangin po naming lahat sa kataas-taasang trono mo ang gawain, Panginoon. Magmula, Panginoon, sa mga ambassador mo, Panginoon, ang aming mga music team, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, na madala kami, Panginoon, sa iyong paanan na pagsamba, Panginoon. Puspusin mo ang aming mga music team ng kapangyarihan at sa kanila palang, Panginoon, ay magsimula na, Ama, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Ama, maraming salamat, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy din namin idinadalangin sa iyo ang gagamitin at maghahatid ng mensahe mo, Panginoon. Si Pastora Jelly, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon, Ama, na binigyan mo kami, Panginoon, ng pagkakataon, Ama, na mas siya po ay maging daluyan ng iyong mensahe. Panginoon, pagpalain mo si Pastora Jelly, patuloy lamang na itago mo siya sa iyong likuran. Makita ang kaluwalhatian at kapangyarihan mo, hindi ang kanyang kahinaan. Puspusin mo ang kanyang mensaheng ihahayag sa buhay ng bawat isa at ito'y magbigay sa amin ng panibagong sigla, panibagong buhay at pag-asa, Panginoon. Panginoon, salamat po. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat at anuman ang hadlang sa umagang ito na hindi makakapagdulot ng kaluguran sa iyo, ay aming itong inaalis sa bawat katawan, sa bawat sarili namin, ay aming itong pinalalayas sa pangalan ni Jesus at patuloy na pinatadaloy sa buhay ng bawat isa ang kapangyarihan mo at pagsunod sa iyo, Panginoon Ama. Bigyan mo kami ng focus, Panginoon, sa pakikinig ng salita, Panginoon, at dalangin po namin na iiwas mo kami ang aming mga pandinig sa mga bagay na hindi po namin maririnig, kundi sa iyo lamang mga salita ang aming i-entertain sa umagang ito sa buhay namin, Panginoon. Maraming pong salamat. Pagpalain mo ang mga kabataan, pagpalain mo ang mga may edad, ang kabataan, at higit sa lahat, ang aming children's ministry. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, tagapagturo, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagsamba. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagluwalhati. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng pagdakil at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Magandang umaga sa lahat. Good morning! So, I encourage everyone to find a space na komportable kayo, not thinking kung ano yung ginagawa ng katabi nyo. But let this be an opportunity para hindi lang sa pagkanta, hindi lang sa pag-worship, but to also seek Him and to
encounter Him ngayong umaga. So, kung handa na, let's worship Him! And hold me right, we sing your name. We lift our eyes into our hearts, into your beat. Where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed is blazing out. The streets will glow forever bright. Your glory's breaking through the night. Never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here
together for my good. Yeah, you make all things work together for my good. Yeah, you make all things good. You make work together for my good. You make work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes. Maybe pain and at night, but the joy comes in the morning. And when the oceans break, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Your love never fades. Your love never fades. Your love never fails. We worship you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're the same yesterday, today, and tomorrow, Lord. I thank you, Lord God, for you're the same, Lord God. You're the same, Lord God. The God, and as the Bible is also the God that is with us, Lord. That's why we thank you, Lord God, for everything, Lord God. We thank you, Lord God. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the oceans. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my Savior. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath
same God. You are the same God. You answer prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You moved in power. Then you moved in power. Now you are the same God. You are the same God. You were a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You were a savior then. You are a savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my Savior. Oh God, my God, I need you now. I need you now. Oh rock, oh ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness, oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. I need you now. Oh rock, oh ages, I'm standing in your faithfulness. Oh, your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Oh, your faithfulness. Show you, Lord, you're the same God. I need you, Lord. Praise you, Lord. Meet us, Lord. Meet us, Lord. Thank you, Lord. You can go back to the beginning. You can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is a place where you're promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Praise you, Lord. Let this be our prayer. As I walk now through the valleys, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadows, is my weakness your glory appear.
pong Diyos na sinasamba ay kinakatagpo po lahat ng ating pangangailangan. Kung nandito po kayo ngayon, mayroon kayong pangangailangan, ito man ay pisikal na kagalingan, ito man ay kasagutan sa inyong mga panalangin, ito man ay kailangan nyo ng kalakasan mula sa Kanya, nandito siya para i-meet yung inyong pangangailangan. He can meet your deepest need. He can meet your deepest desire. Only the Lord can really meet whatever you need from whatever your needs right now. Ano man ang pangangailangan mo, siya lang ang makapupuno. Hindi kayang puna ng mga bagay sa mundo. Wala makapupunong kaibigan, barkada, kayamanan, kapangyarihan. Tanging si Jesus lang ang makapupuno sa iyo, kapatid. At kung nandito ka ngayon, parang sinasabi mo sa sarili mo, I feel na parang may kulang sa buhay ko. Kapatid, nasa tamang lugar ka. You are in the right place. Because in the very place you are standing right now, kung saan ka man nakatayo, nandyan ang Panginoon. Pupunuin ka ang puso mo. Hindi ka lalabas sa lugar na ito na may kulang ka sa buhay mo. Habang nandito ka sa lugar na ito, the Lord you can encounter the Lord. The Lord can reveal Himself to you, and the Lord can say to you, yes, I am here with you. I want to meet you. Gusto kitang katagpuin. Gusto kong magkaroon tayo ng pag-uusap. Mag-usap tayo. Matagal na kitang gustong kausapin, pero hindi mo ako pinapansin dahil busy ka sa Facebook. Pero ngayon, nandito ka. Harap-harapan, nandito ako sa iyo. Huwag mo na akong i-ignore. Gusto kitang kausapin. Huwag ka nang magbingi-bingian. I want to speak to you. I want to show myself to you. Nandito siya ngayon. For the last time, awitin natin until we meet again. Let's sing that chorus. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Thank you, Lord. Nandito po ang presensya ng Panginoon. Pinupuno ang bawat puso na may kulang, may kakulangan sa Kanya. Siya ang magpupuno. Hindi ka lalabas sa lugar na ito na hindi mo nararanasan ang kapuspusan ng Kanyang presensya. Kapuspusan ng Kanyang pagpapala. Kapuspusan ng Kanyang kabutihan. Hallelujah. Palapakan po natin si Lord. We give you praise, we give you glory, we give you honor. Hallelujah. Bago tayo umupo, sabihin natin sa ating katabi, mapupuspos ka ngayong araw na to. Okay, tayo po'y makakaupo na. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. So, lahat tayo ay excited sa ginagawa ng Panginoon. Amen. Grabe. Talagang sobrang excited si Brother Joe. Amen. So, we are so thankful, we are so grateful because the Lord keeps on sending people
na talagang nagbibigay ng ginagamit niya po yung mga tao from other satellite church. We are a big family. FCF is a big family. Amen? So iba-iba po yung satellite natin. We have from Maykawayan, we have from Novaville, meron tayo Sampaloc, meron tayong Nueva Ecija. Kahit magkakalayo po tayo, iisa po ang nananalaytay sa ating mga dugo dahil iisa yung DNA natin. Iisa yung DNA. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. The Lord Jesus is our DNA. So we are so grateful na patuloy pong nagpapadala si Lord ng mga people who are anointed and people who are equipped, people who are able to share, deliver the Word of God. So, patuloy po tayo makinig ng Word of God. Alam niyo po ba yung topic natin ngayon, napaka-exciting. Sabihin nga po natin, relax. Yun ang ating pag-aaralan, how to relax. Okay? Mararamdaman natin yung totoong relaxation. Actually, wag niyo namang tutulugan habang nagpipreach si Pastor Jill, no? Kasi baka sobrang ma-relax kayo, pumikit yung mata nyo dahil ang ganda ng relaxation ko. So, ang topic po natin is all about relaxing. Alam ko, marami tayong mga pinagdaanan ng mga stress, di ba? Maraming mga, itong mga nakaraang araw, linggo, maraming mga stressful situations. Ngayon, matututunan naman natin, paano ba yung relaxing na binibigay ng Panginoon. So to hear more about relaxation, let's hear from Pastor Jill Salovino, pastor of Maykawayan, FCF Maykawayan. Lakad-lakad lang po, baka maano. Okay, hinaka pa. Magandang umaga po sa lahat. Ayun! Gawin naman po yun. And ako po ay nagagalak na nandito po ako kasi first time ko po actually na magme-minister sa inyo at makakasama po kayo every Sunday. Ng Sunday, no? Lagi lang po ako nakakulong sa Maykawayan. So, praise God po, palakpakan po natin ng Lord. And I hope and pray po na talagang mangusap po ang ating Panginoon ngayong umaga. No? Talagang ihit ng Panginoon yung pangangailangan po ng bawat isa. So again po, ako po si Pastor Jill Salovino. Ayan. Medyo matagal na po tayo sa FCF kasi since birth, since ito po ay nagsimula, yung family ko po ay kasama na. Pioneer po kami nito. So, praise God po kasi I think last meeting we look back, no? Magsi-17 na po pala, 17 years na po pala yung Maykawayan. And God has been faithful po sa bawat isa sa atin, no? Nanganak siya ng nanganak at ito na nga po yung bagongbong. So, ngayon po, sige po, let's move on, no? Po, para sa salita ng ating Panginoon. We are in a series po, tama po, sa Book of Mark. And si Mark po, ang pinaka-message niya o capture niya po talaga doon is na si Jesus ay isang servant ruler. Sabihin niyo po, servant ruler. Yan. Hindi po yung ruler na no? And bakit po ito yung gustong sabihin ni Mark, no? Na doon sa mga tao na pinagsulatan niya ng aklat na ito po yung mga Kristiyano, no? Pero they are experiencing suffering, no, persecution ng mga taga-Roma, no? So, Mark is encouraging yung mga Kristiyano nung time na yon na huwag kayong mag-alala, no? Sa mga suffering na dinadanas nyo, ganyan din yung dinanas ni Jesus. And ito ay nag-lead sa katakumpayan, no, ng ating pananampalataya. Kasi si Jesus ay totoo. Siya yung inaantay na Messiah natin, no. However, yun nga, no, hindi siya yung iniisip natin na siguro mga political leader, no, naggaling sa marangyang pamilya, edukado. Tayo po ba, paano ba tayo namimili ng iboboto po natin na
officials or president, ano po yung standard ninyo? Ha? Tapat? Tapat? Matangkad? Gwapo? Magaling magsalita, di ba? Usually doon po tayo na-attract sa mga ganun eh. And pero si Jesus, hindi siya ganun lang na leader, no? Ang klase, ang style ng yung leadership niya is pagsilbi talaga sa mga tao. Hindi lang siya yung nasa taas. Siya po ay talagang hands-on sa mga tao. Papagaling siya ng mga may sakit. No? At siya ay nagtuturo about sa salita ng Panginoon. Talagang hands-on siya, nasa mga tao siya. And yun po yung klase ng Panginoon na meron po tayo. So ngayon po, with that po, let's talk about po, kanina pa po sinasabi ni Pastor Noel, no? Relaxing na po yung mga nare-relax na. Ayan, no? Parang nakaupo na kasi ako eh. Medyo na-relax na ako. No? If you will see yung word na rest, ayan, rest, relax, ano po ang unang naiisip nyo po? Sige po, can you please share it dun sa inyong katabi niyo po? Sige po, let's give you less than a minute. Sige po, ano ang rest? Sige. Sige po, let's talk with each other. Sige, talk with each other. Para sa'yo, ano yung rest? Okay, no? Grabe po, no? May mga narinig po ko, staycation, tulog, rest, ano ba, day off. Rest day nyo po ba ngayon sa mga may trabaho? Yes. Di ba? Ang galing po no, kasi iba-iba yung mga definition natin or description natin ng rest. Pero we would all agree na ito talaga yung gusto talaga natin to. Like now na. No? Gusto ko ng pahinga. No? Sino po napapagod na? Ay, grabe naman. Saan ba kayo napapagod? ano ang cause ng pagod ninyo? Pero yun, gusto natin desire natin yung rest. And ganun din po ang gusto ng ating Panginoong Jesus na magkaroon ka talaga yung tunay na kapahingahan. No? Huwag po kayo matutulog. No? Okay po. So, sige po, I would like to invite all of you to please stand up and basahin po natin ang salita ng Panginoon sa Book of Mark, chapter 2, verses 23 to 38. Sige po. Kayo po sa slide na yan, and ako sa next, let's alternate po tayo. Sige po. Please read in unity. Ready, go. Jesus. Yun. So the Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is against the law on the Sabbath?" Go. Hmm. 26. How he entered the house of God when Abiathar was high priest and ate the sacred bread, which is against the law for any but the priest to eat, and also gave it to his companions. Go. Is Lord even of the Sabbath. Hallelujah, God. We thank you, Lord, for this opportunity, Lord, to hear your word. Again, Lord, speak to us, Lord. Meet us, Lord, in our needs, oh God. And Panginoon, ikaw lang po ang aming focus this morning. Hindi po yung ibang tao. Speak to us, oh Lord. And malugod ka sa aming kalagitnaan. This we pray in Jesus' name. Amen. Sige po, tayo na po yung makakaupo. So, kanina po, no, even in this slide, makikita po natin yung word na Sabbath. Alam niyo po ba, familiar po ba kayo sa word na Sabbath? Okay, hindi po yung bath, tub, or what, Sabbath. So, Sabbath came from the Hebrew word. Yung Hebrew word po, yun po yung original language po ng ating binabasang Biblia. No? Translated na lang po ito sa Tagalog tsaka English. Ang Hebrew word niya is Shabbat. Ang ibig sabihin po niyan is to cease,
to end, to rest. Huminto ka. Pahinga, no? Tigilan mo na muna yan. So sabi ng isang article, the work ceases, no? Kung ano mang ginagawa nyo ngayon, stop, no? Kung ikaw ay nagpa-Facebook ngayon, umaga, stop muna. Mamaya na yan, pagkatas ng church. So, sabi doon, work ceases, no? So that the devotee, yung mananampalataya daw po, ay can concentrate, makafocus, no? Sa kanyang spiritual na paglago. And kailangan po nating maging familiar dyan kasi sa atin pong pagbubulay-bulay, lagi po nating babanggitin yan. So sabihin niyo po, Sabbath. Okay, kayo po ba ay nakaka-experience or you are intentionally doing your Sabbath? Sabi doon, tumigil muna, no? Sa mga ginagawa. Ginagawa niyo po ba yon? Mag-rest, mag-break time? Parang parang bakit ang tahimik? Silence yung yes. So, di ba po, some of us po, ang hirap, no? Para gusto nating, hindi tayo sanay, no? Na naka-break time, feeling natin, may nami-miss out tayo, no? Or feeling natin, wait lang, parang hindi ako nagiging, nakakatulong or what? Parang baliwala ako pag ako'y nag-break, no? Kaya may mga tinatawag tayong mga workaholic. Alam niyo po ba na even inside or outside po ng church, meron po may pagka-workaholic po tayo. Naniniwala po ba kayo doon? No? Mamaya ko na sabihin yung kwento ko, baka mga ma-preempt. So, pwede yun, no? Kahit isipin po natin kasi, no, itong ating tinatalakay po ngayon na Sabbath, ang kinakausap po ni Jesus dito, yung mga compassionate, no, sa paggawa ng mga practices, mga traditions, or kung ano yung, kumbaga, sa atin ngayon, mga ministries, no, mga gawain, yun po yung kausap ni Jesus dito. So, Sabbath, ayan. And I would entitle this morning itong topic natin as Jesus, our true Sabbath. Sabihin niyo po, Jesus, our true Sabbath. Ayan. So, pinag-uusapan po nila yung about Sabbath. Ay, yung mga disipulo mo, Jesus, they are violating yung law ng Sabbath. Ano ba itong Sabbath na to? No? In there, dun sa kanilang pagkakaintindi, let's go back, let's check, ano ba yung Sabbath na yan? No? Una po, sa grupo po ng mga Israel, mga Hudyo, ang Sabbath po is, yan, first is to remember daw yung creation ni God. No? Sabi sa Exodus 20, verse 8 to 11, alam niyo po ba, yung chapter na yan, yan yung 10 Commandments. No? So, parte po ng utos ng Panginoon yung pagkakaroon ng Sabbath, no? Sabi dito, bakit nagkaroon ng Sabbath? Ito yung utos ng Lord. Ito daw ginaganap daw po yan sa 7th day. So 6 days, sige, mag-araro ka, magtrabaho ka, kung anong gawin mo. Pero pagdating ng 7th day, ikaw ay stop. Stop ka na, stop mo na yan. Wala kang gagawing any work, yung mga ginawa mo nung 6 days na yon. Bakit? Kasi ito ay nire-reflect po, sabi dito sa verse 11, kung paano si God in those 6 days, ginawa niya, nag-create niya ang lahat, the heavens and the earth. And sabi doon sa 7th day, siya ay nagpahinga, nag-rest, no? Nag-stop, and He blessed that day. Kasi itong day na to, ito ay, sabi niya, ito ay banal, no? Pag sinabi po nating banal, ano po yung naisip po natin? Meron po ba tayong kilalang banal? Banal-banalan? Banal. Pag sinabi nating banal, God agad yun no? God. No? So, itong 7th day na to, it's all about God. Yun nga Kaya yan inutos kasi for you na alalahanin. Magkaroon ka ng isang buong araw, alalahanin mo ang Panginoon. Pero sa totoo lang po, no, yung mga quiet time nga natin
Parang, uy, 5 minutes. Zoom. Ayan na. Malate na ako sa school, malate na ako sa trabaho. Ayan. No, ang konti lang, no? Ilang minutes lang. Pero sila, isang buong araw ilalaan para sa Lord. So ganyan, ganun yung pag sinabing Sabat, yun naintindi nila. Next po, sabi dito, ayan, Sabat is also remembering God's salvation sa kanila. No, itong Deuteronomy 5:15 po na to, inulit po to ni Moses sa kanila, yung 10 commandments. And isa po to sa sinabi niya, recall na kayong mga Israelites, kayo ay niligtas ng Panginoon sa inyong pagkakaalipin sa mga Egyptians. No? Inalipin sila ilang years. Alam niyo po ba? Tama, 400 years na inaalipin ka, na kontrolado ka ng mga dayuhan na yan. Pero ang ginawa ni Lord, niligtas sila. I'm your God. So, yung 7th day pala, yung Sabat na yan, it is also for you to remember, mga Israelites, na ako ang inyong tagapagligtas. So, talagang for God, no? So, ano pa? Sabat daw po is, sabi sa Exodus 31:16-17, ito ang sign, no? Sign na meron sila, si God, tsaka yung mga Israelites, na covenant, may agreement, no? Na, ayan, yan yung magiging tanda, itong Sabat na to for them. Sige. And of course then, sa Sabat, ano pa, hindi lang po pag-alala sa Panginoon ang ginagawa nila. Meron din po silang ginagawa na weekly na offering kay Lord. No? Sabi dun sa Numbers 28:9, on the Sabbath day, you must offer burnt offering for every Sabbath. No? So, titignan nyo, no? I-imagine nyo po, no? Siguro, ito yung time na, di ba, yung isasakripisyo mo, yung kakatayin mo yung mga alhaga mo, healthy, na tupa, no? Nakaranas po, gusto nyo po bang maranasan ito? Magkatay-katay tayo dito. Hindi. Hindi, pero ganito ang kanilang pamumuhay noon. Pag sinabing Sabat, yan yun, no? May mga ginagawa sang ritual and everything. Kasi yun naman ang utos ng Diyos sa kanila. So, bakit kaya itong mga Pariseo na to, yung kausap ni Jesus, no? Bakit kaya sabi nila, yung mga disciples mo, Jesus, balik tayo sa kwento po sila ay nag-violate ng law ng Sabat. Dahil, ano ba yung ginawa nila? Sabi sa Luke 6:1-2, binigyan tayo ng more detailed. Sabi niyan, his disciples daw ay nagpulot ng wheat. Nakita na po ba kayo ng wheat? Parang wheat bread lang yung alam ko eh. Sorry. No? So, sinearch ko nga, ano ba to? Rice, klase ba to ng rice? Hindi daw po, ginagamit daw sa mga bread, sa mga pasta, ganyan. So sa kanila, yan, no? Siguro yun, kasi sila ay gutom. Kaya ang ginawa is, they pick some heads, rub them, di ko alam paano siguro para mawala yung mga skin-skin. Tapos kinain nila. Tapos sabi ng mga Pariseo na, uy, mali yan, bawal yan. Bawal nga mag-work eh. Di ba bawal mag-work sa Sabat? Bawal kumain. Bawal kasi, kumbaga, they are like harvesting, no? Yung wheat, no? Kasi, bawal nga eh. Yan nga yung sabi, huwag kang mag-work anything. Grabe naman tong mga Pharisees na to, no? So, meron ba kayong mga kilala na parang, alam mo yun, lagi kayong minamata. Uy, bawal yan. Bawal yan. May picture ako dyan, yan, no? May mga gumaganda sa, bawal yan, ha? Ano yan? Naka-sleepers ka. Uwi ka muna. Bawal yan dito sa church. No? Ang ex yan, bawal yan. Mga ganun ba? Parang, konting kibot lang, parang, parang kasalanan na talaga, no? Ang daming, bawal, no? Kaya tuloy yung mga, siguro yung mga friends natin noon, or tayo noon, no? Alam natin pag, minsan ayaw muna natin mag-church. Kasi, pag ini-invite tayo ng mga kaibigan natin, siguro Christian. Kasi, daming bawal dyan sa, sa mga Christians na yan. Yung daming ganun. So, ganun yung mga nangyari, no? So, palagi may minamata sila. Actually, hindi lang po ito yung account na yan na si
ganun yung ginawa nila kay Jesus, question nila si Jesus. I believe yung mga before nyo pang napag-usapan o napagnilay nung nakaraang Sunday, no? And itong next na Sunday, ganun. Ito talaga mga Pariseo na to kasi iba yung intention ng heart or motibo ng puso nila, no? No? So, nawa, no? Tayo ba, meron bang part po sa atin na may pagka-Pariseo po tayo? Uy! Psst! Uy! Ganun. And I believe yun din po ang gustong ituro po sa atin ng Panginoon this morning. To check our hearts. No? Siya sa atin po natin ng ating puso before the Lord. Is there still something, area in our lives, no, na kailangan pang isurrender, na tila para tayong mga Pariseo na pag-uusapan ngayon natin. And alam niyo po, si Jesus, ito yung mga ni-replay niya, no? Ito yung ni-rebuke, kinorek niya dun sa mga Pariseo na yon. Unang first truth, Pastor Noel, ilang minutes po ako dito? Okay. Sige, truth 1. Sige, sabi ni Jesus, the Sabbath serves the human need, no? True enough, no? Ito rin yung team natin na si Jesus, talagang servant ruler siya. And even yung Sabbath na to na pag-uusapan natin, yung pagsuserve sa kapwa mo is not a violation ng Sabbath. Yung sinasabi ni Jesus. Kasi sabi, di ba, the Sabbath was made for people, not people for the Sabbath. Ano bang nangyayari? Sabi sa Luke 6:3-7, no, sabi ni Jesus, hindi mo ba nabasa? Diba? Yung mga Pariseo po kasi kumbaga, sa time nila, siguro nakailang basa na to ng Bible nila, no? Alam na alam dapat nila yung law, no? They are compassionate about it. Sabi ni Jesus, hindi mo ba nabasa na si David, na tsaka yung mga kasama niya, nung nagutom sila, pumunta sila sa house of God. It's a sacred place. And ate the sacred bread. No? Pwede ba yun? Yung sacred bread na yun, ito lang ay, kung kakainin ito ay binibigay lang sa mga priests. No? Or sa tribe ni Levi, ni Aaron. Sila lang yung pwede. Yung group, yung tribe na yun, sila yung pwedeng kumain nun. Pero si David, hindi naman. So, itong priest na nandito, is he violating the sacredness of the bread dahil binigay niya to kay David na siya ay nagugutom? What is ano yung truth na ating sinabi kanina? The Sabbath serves human need. No? Ano pa ang purpose nung kung yung bread na to, merong nagugutom. Yun yung sinasabi. May need dito. Yun ang priority natin, no? So, ito pang next na sinabi ni Jesus sa kanila. Ito pala yung picture. Yan po yung tinatawag din nilang showbread, no? Na kapag, nasa ano po yan, na tinatawag nilang tabernacle, na ito ay nangangahulugan na God is providing them. Right? Tapos po, if you will read po yung, I think sa Leviticus po, na ito naman po pala ay lagi siyang fresh. So pinapalitan siya, no? And nung time na yung kay David, nung sitwasyon ni David, there is a similar story na ganun yung nangyari. Si David pumunta sa house of God, tapos itong priest, kasi gutom na gutom si David. Tapos sabi niya, wala ka bang anything dyan? Kasi gutom na ako tsaka yung mga kasama ko. Sabi nung priest, wala ako pero meron akong itong showbread, itong bread na to. Sige, ibibigay ko. Does the priest violated yung sacredness nung pangyayaring yun? So ito pa isa pa sabi ni Jesus sa Luke 6:36. Or have you not read in the law
that the priests in the temple, yung mga priests daw po, yung mga nagsisilbi daw po sa bahay ng Panginoon, desecrate the Sabbath and yet are not guilty. Diba yung mga priests, sila ay nagsuserve, sila ay nag-work. Bakit parang exempted sila? Kung sinasabi mo na dapat di mag-work, kasi banal. Sabi ni Jesus, I tell you, something is greater than the temple. There is a need, no? Itong mga priests na to, they are serving people. And kinlaro po yan ni Jesus, Matthew 12, na it is lawful to do good on the Sabbath. It is lawful to bring kindness, to serve other people during Sabbath. No? May mga accounts po si Jesus na mismong sa Sabbath pa siya nagpapagaling. No? At yung mga Pariseo parang mabaliw-baliw sila, uy, mali yan. Kailangan ng tao ng kagalingan. Ito yung need ng tao. Kaya no, minsan po, siguro, minsan ganun tayo, siguro, I just remember, meron akong mga eksena, ewan ko lang po sa inyo. No na may kaibigan ako, no? Gusto niya na mag-open. Gusto niya na mag-open, no? Actually, may ginawa siyang kasalanan, gusto niya mag-share, ganyan. Pero ako, para ako naging Pariseo sa kanya. Kasi, alam mo, di ko siya pinakinggan. Ang kailangan niya ay makinig. Ay pakinggan. No? Kailangan ko lang mapakinggan siya. Pero ang ginawa ko, alam mo kasi sis, sabi sa Matthew chapter, mali talaga yan. Oo, mali ka talaga. Mag-reflect ka ng mag-devotion ka muna. Baka no? Parang, minsan ganun tayo. Bakit ganun? Hindi natin na-address yung need. No? Puro tayo, ito gawin mo. Wag to, ito gawin mo. But you know what? God's desire is for you to do good sa kapwa mo. Tignan nyo nga yung katabi mo. Ayan. Nawagawan mo ng kabutihan ang iyong kapwa. Especially pag siya ay, alam nyo yun, pinakita sa inyo ni Lord yung kanyang pangangailangan. No, hindi naman laging pera yan eh. No? Wag niyo po hingan ng pera, walang pera. So, pwedeng time mo for them, pwedeng ipag-pray mo sila. No? So, truth number 2, Sabbath is about the heart. No? Sabi ni Jesus dun sa mga Pharisees, I want mercy, not sacrifice. Kasi yung mga Pariseo, sobrang compassionate na nila about sa law, ito ang mga kailangan gawin. No? Actually, they are serving, siguro ginagawa nila yung mga responsibilities na nila sa sinagoga, sa temples, o sa atin sa church. Pero pwede pala yung wala kang puso na ginagawa mo yun. So, pwede akong kumanta dito, pero hindi okay yung puso ko. No? Pwede akong tumugtog, mag-drums. Pero nagda-drums lang pala talaga ako. Wala yung puso na hinahanap ng Panginoon. Sabi ng Hosea chapter 6 verse 6, ito sinabi talaga ni Lord to, no? Bago pa yung eksena nila kanina with Jesus. Sabi sa salita niya, I delight in faithfulness, not... Sige po, kayo po magbasa. Parang daldal ko na pala. Ready? Go! Right? No? Hindi pala yung mga sacrifice, yung kung anong gagawin mo, dadalhin mo, anong meron ka. Ang gusto ng Panginoon, yung puso na tapat, nagde-delight kanina, no? Ang ganda ng ating, ano matawag doon pa? Pre-devotion, pre-worship. No? You are delighting
in the presence of God. Na para bang, bahala na Lord kung anong mangyari. Basta ako masaya ako sa'yo. Ikaw yung kaligayahan ko. No? Yun yung hinahanap ni Lord. No? Minsan kasi, nahanap natin yung kaligayahan natin, we are running after sa ibang bagay, hindi kay God. No? Maybe sa nahanap natin, gusto natin yung mga, kasiyahan natin yung validation, madaming mga likes no, sa social media. Madami yung followers, grabe, baka tawagan na ako ng YouTube. No? Or you are delighting sa recognition ng tao na kunyari, di ka lang napansin, ano? Gubaga, ang ganda naman, may pinerform ka, tapos di ka kinongratulate. Ala, ang sama na ng mood mo. No? Saan ba tayo nagde-delight? No? Saan ba yung puso natin nakaangkla, nakabase ngayon? Sige nga, let's check our hearts, no? Si God ba yung hari ng puso mo ngayon? Siya ba yung laman ng puso mo ngayon? Kasi gustong sabihin po ng Panginoon sa atin, gusto ko ako yung laman ng puso mo. Hindi yung mga hinahabol-habol mo. Pinipilit mong habulin, pinipilit mong abutin or what? No? Naghanap pa tayo ng iba. So, Sabbath is about the heart. Not what you're really doing. Kasi, ang mangyayari niyan, kapag yung puso mo ay tama po sa Panginoon, yung gagawin mo ay pleasing sa Lord. Kasi God looks at the heart. No? Hindi sa mga, yung ating nakikita lang sa panlabas, yung mga achievements mga tao, and everything. God looks at the heart. Ganun, kagrabe si Lord. Hindi natin siya maluloko. Bakit yun yung tinutumpok po ni Jesus dito? Sabi po kasi sa Matthew 23, dinescribe dito yung mga Pharisees, tsaka mga experts in the law. Sila daw, gusto nilang nakasit sa Moses seat. So, isipin na lang po natin, ito ay mahalagang posisyon. No? Sabi dito, they do not practice what they teach. No? Nagpipreach or may tinuturo sa small group pero hindi naman pala na ginagawa. No? Nahuli pa ng iba na, bakit ganyan si sister? Bakit ganyan si brother? They themselves are not willing even to lift a finger to move them. No, nakita na yung nabibigatan na yung mga tao. Pero wala, patay mali siya. Wala akong nakita. Hindi mo man lang tulungan. No? Ganun yung mga Pharisees. Gusto nila na sila ay nakikita lagi ng mga tao. Sabi nun, they love the place of honor. Lagi silang pinupuri ng mga tao. Gusto nilang tinatawag silang ng mga tao, Rabbi. No? Pero sabi ni Jesus, kayo, hindi nyo naman malayo yung puso nyo kay Lord. Kahit dami yung ginawa, pero malayo ang puso mo kay Lord. Sabi ni Jesus, I want mercy, not sacrifice. Yun ang hinahanap ko. Hindi yung kung ano yung meron ka, pero yung puso mo. Kasi pag ito, again, tama to, lahat magiging tama. Pati yung kilos mo. Magre-reflect lahat yan. Sabi niya, you would not have condemned the innocent. Ibig sabihin, itong mga Pariseo, yun nga, no, parang ganun sila lagi. Ito, alam mo, ito yung ginawa mo, nagsinungaling ka, yan. No, they are condemning the people. Na ang tuluyan na yan is, yung mga tao, tuloy, pagka sinabing law, no, hindi nila nakikita yung pinakapuso ng law na yun, si God dun sa law. No? Ang nakikita nila, mga bawal. Hindi nililid, dapat nung mga Pharisees na to, kung sino at si God, hindi nila napapakilala ng maayos ang Diyos sa mga tao. Truth number 3, Jesus has full authority over Sabbath. No? Sabi doon, for this reason, the Son of Man is Lord even on the Sabbath.
Siya yung may-ari niyan. Siya yung magde-define ng Sabbath. Kasi yung mga Pharisees, yung tanong nila, actually hindi man tanong yun out of curiosity. Tanong yun na parang may gustong ipunto. No? O bakit nagva-violate sila? Bakit? Sino ba dapat mag-define ng Sabbath? Hindi ba ako yun? Or yun yung sinasabi ni Jesus. Ako ang Lord ng Sabbath ng lahat. Sabi sa Matthew 23, ito isa sa mga eksena nila na these Pharisees are lording over, no? The people, no? Sinasamantala na yung people. They are, meron silang mga binibigay na rules sa mga tao na hindi naman yun yung sinasabi ng Panginoon, no? Na yun yung hindi nila nakikita, hindi nila nakikilala ang Panginoon dahil sa mga sinasabi nilang mga utos nila doon sa mga tao. So, sino ba ang Lord ng Sabat mo? Sino ba ang Lord ng buhay mo? Truth number 4, Jesus became Sabbath to those who believes. Nakita po natin yan, no? Na hindi lang siya yung nagde-define ng Sabbath, He also fulfilled the law. He became the fulfillment for us ng law na to, ng Sabbath, ng lahat. No? Na, wala ka ng, no? Noon, nahihirapan sila eh. Magkatay sila pag nagkaroon sila ng kasalanan. Katay sila. Ano kung wala akong masyadong hayop dun sa, walang farm. Ang hirap, no? Parang, Lord, salamat talaga na ganito na tayo ngayon. No? Ang hirap, no? They have to do something to earn yung forgiveness na yon. Pero, nung dumating si Jesus, na siya yung inaantay na Messiah, siya yung tagapagligtas, siya yung nag-fulfill ng law, lahat ng yon. Sabi sa Matthew 5:17, sige, babasahin niyo po, 1, 2, 3, go! Do not think di ba? Hindi ko tinatanggal yung law. Ako ang mag-fulfill niyan para sa'yo. Kasi, no? Kaya siguro may law, it's for us to be reminded na hindi natin kaya eh. Hindi natin kaya ng tayo lang. Kailangan natin ang Panginoon. It's reminding us, yung law na to. No? Isipin nga natin yung 10 Commandments na yun eh. Ako, aminin ko po, medyo sablay talaga ako sa Commandment number 4. Ito nga yung Sabat, no? Kasi ang daming distractions. No? Alam niyo po, yung itong daigdig po natin, grabe yung Tagalog ko. Ito pang mundo natin, hindi po yan mawawala ng trabaho. Hindi po yan mawawala ng gustong ipagawa sa'yo. Hindi. Nung, estudyante ka, wala, dami ng requirements, may performance task, may mga ganun-ganun pa. No? Sa pagtanda mo pa, sige, mag-age ka pa, wala, ang dami rin trabaho. Tatawagin ka pa ng boss mo, tapos wala na po, out of duty hours na po. Pero tatawagin ka, no? Storeboyin yung tulog mo. Hindi mawawala ng kung anong gagawin dito sa mundo. Kaya nga you have to make time to keep your Sabbath, your time with God. So, sabi dyan, ano kaya ibig sabihin pa nitong finulfill ni Jesus yung law? Sabi sa 2 Corinthians 5:21, God made the one, Jesus referring to, who did not know sin to be sin for us, so that in Him we would become the righteousness of God. Na si Jesus, wala siyang kasalanan, pero ang purpose niya, kaya siya pumunta dito sa lupa, is to be the sin, maging kabayaran ng kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Hindi.
Ganun na lang po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, no? Praise God, nakilala mo si Jesus. Pwede mong sabihin sa katabi mo, praise God, nakilala mo si Jesus. Kung hindi mo pa kilala, makikilala mo si Jesus. Kasi hindi ka, hahakbangan, hindi ka i-miss out ng Lord na i-reach out. Ganun si God, na mapagmahal at ready yung biyaya niya to forgive you sa kasalanan yun. Sabi doon, na yun na si Jesus, siya yung perfect na sacrifice, no? Diba, noon, para mapatawad ka ng Lord, kailangan mo magkatay-katay, dapat healthy pa, no? Bawal may sakit. Para mapatawad ka, pero this time, si Jesus, sabi doon, He is God in the flesh, no? Siya yung naging perfect. Siya lang ang perfect sacrifice. No, after niyang gawin yun, He suffered, He died, He rose again. Wala na. Sabi ng Bible, wala ka na kailangan gawin. Alam mo ang gagawin mo? Tatanggapin mo lang si Jesus as your Lord and Savior. Kailangan lang ng faith. Yun lang. Wala ka nang, hindi ka na, alam mo, meron po akong research nung college ako. Research ba yun? Yun. Pumunta po kami sa Pampanga kasi ano po yun tourism na activities, events. Check kami kasi sikat na sikat yung, alam niyo po yung nagpapapako sila sa cruise. Ano? Ano po tawag? Penitensya, no? Sakit na. May mga blade pala yun. Tapos may na-meet po talaga ako ng mga tao na talagang panata nila yun. Parang bakit pa? Ginawa na yun ni Jesus. Pero hindi kasi nila alam. Hindi nila alam na ginawa na ni Jesus yun para sa kanila. Hindi mo na kailangan saktan yung sarili mo. Kailangan mo lang ay maniwala sa tanging pangalan na si Jesus. He is the only way, the truth, and the life. Sabi sa Romans 10:4, for Christ is the end of the law, with the result that there is righteousness, no? Yung katuwiran po ni Jesus ay maisusuot sa atin for everyone who believes. So kung ikaw ay right then inaccept mo si Jesus as your Lord and Savior, no? Yung righteousness ni Jesus, yun na yung nakakover sa'yo, yung suot-suot mo. Kaya hindi na si Seth talaga na. Si Seth na yung nakita lang ni God. Si Seth na may Kristo. Amen? Ganun na yung nakita ni God. Huh? Nagising si Seth. So, everyone, pero yun na yung mangyayari kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus. For even the Son of Man did not come to be served. Ito yun no? Sinasabi ni Mark. But to serve and to give His life as a ransom for many. Sige po, next slide. Pwede niyo pong basahin sabay-sabay. Next slide po. 1, 2, 3, go. Right, no? Kaya wala ka nang pwedeng gawin. Kaya naging si Jesus yung naging rest mo. Sabi ni God, di ba? Come to me, all you who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Una, it speaks about yung salvation. No? It's not in human effort kaya ka maliligtas. Dahil kay Kristo at sa pananampalataya mo sa Kanya, sa biyaya po ng Panginoon, kaya ka maliligtas. And siguro ikaw, na Christian ka, no? Hindi naman talaga smooth ang buhay ng Kristiyano, no? Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo ngayon. No? Sa school, sa trabaho, sa pamilya, ano ba? Sa business mo. Hindi, andyan talaga yung mga challenges. Pero amidst of those challenges, no? You can take rest in Jesus. No? Sigurado, no, pag kay Jesus. Hindi ka pababayaan ni God. You can, alam mo yun, kasi tayo, gusto talaga natin yung sarili nating paraan, no?
hindi tayo makapirme, no? Gusto nating, alam mo yun, yung ating desisyon, pag tagal naman ng Lord ng sagot mo eh. Sige, ako nagagawa ng paraan. Minsan may ganun tayo eh, no? Pero pumirme ka, kapatid. Rest in the Lord. Sa sitwasyon na yan, always note that God is working. Even, sabi nga may kanta doon, even if you don't see it, He is working. Even if you don't feel it, no? He is working. You can rest in God and His promises sa iyo. So, sige po, next slide po, Kuya. So, gusto ko lang po itong i-share sa inyo. Ito yung gusto kong nawa inyo pong maalala sa salita po ng Panginoon ngayon. Sige pa po. Yeah, next slide pa po. Sige pa po. There is no true Sabbath rest apart from Jesus. Come to Him and let Him carry your burdens. No? Ano mang bumabagabag po sa inyong mga puso ngayon, Jesus can be your rest, your Sabbath. No? Kaya no, nung dumating si Jesus, hindi na pang 7th day lang yung Sabbath. Totoo niyan sa atin pong lahat ngayon. Araw-araw ay pinoprovide ni God yung rest na yon, moment by moment. Hindi na siya nakalimit lang doon sa araw na isang araw na yon. Every day of our lives, you can rest in God. Amen? Jesus can become your Sabbath, no? Sa mga magulong nangyayari, Jesus is your Sabbath. Jesus is your peace. Jesus is your rest, yung pahinga mo. Pwede ba yun, no? Ang dami nangyayari, pero feeling ano pa rin, relax. Sino mga na-relax na ngayon? Tingnan nga natin, ayan. No? Relax ka pa rin. No? Kaya minsan yung mga tao, bakit parang wala kang problema, sis, bro? Kasi may Jesus kami. Amen. Sana may oras pa po ako. I'd like to share with you. Ako po, isa po akong, laki po ako sa Christian family, no? Exposed po ako sa ministry, no? Lumaki po ako na nagsasayaw, nagkumakanta, kung anong pinapagawa sa akin. Praise God naman, no? Kasi ang dami pong binibigay ng Lord na talento, no? Pagkakataon. Pero, alam niyo po yun, na shape pala over time na, alam mo yun na, hindi ko kayang magpahinga. Hindi ko kaya maging quiet. Hindi sa quiet na yung, well-behaved na, most behaved nga ako nun eh. So, parang hindi ko kaya na maging stay put, ganyan. Gusto ko nag-i-initiate. So, kunyari, meron po tayong project. Naku, baka i-invite niyo po. May project. Alam ko kung saan yung trabaho ko. At tutulungan ko pa kayo. Ganon. So, ganon ako, no? Ang hirap, no? Feeling ko kasi pag hindi ako nagtatrabaho, wala akong ginagawa, parang wala akong kwenta. Parang may kulang. Hindi ko alam. Nagkaka-anxiety. Kaya alam niyo po nung pandemic, na naapektuhan po ko kasi itong katrabaho ko eh.
At saka galing ako sa Christian family, no? Hello. Pero alam niyo po, pinarealize po sa akin ng Panginoon, yan ang kasalanan mo. Dahil hindi mo alam na makasalanan ka. No, parang yung mga Pharisees, no? Parang self-righteous, masyadong mataas yung tingin sa kanilang sarili. Na alam mo yun, ilang years ako na nasa ministry na ako noon, tumatayo pa nga ako noon, na hindi ko pala totally naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Not until, no, meron pong sitwasyon si God na talaga na heartbroken po ako. No, that romantic relationship na ano ko nag-depend ako doon sa tao. First ko kasi, aray mo. No? Biglang, alam po yun, natapos. No, alam mo yung, ito kasi hinahawakan ko, yung relationship, yung taong to. Tapos biglang nawala. Alam niyo po yun? Parang, sino ako? Sino ako kung wala ka na? Ay. Bakit? So doon, alam mo yun, may flow na sa thoughts ko, nag-doubt ako sa sarili ko, hindi ko nakilala yung sarili ko. Even I hated God, naggalit ako kay God, naggalit ako sa mga tao. Alam niyo po yun, ang ending, yun pa, ginamit po yun ng Panginoon para ma-realize ko na, ayan, babasagin kita. Kasi ako ang bubuo sa'yo ulit ng puso mo. Kaya po, praise God, 2017 yun, ako. 2017, sineryoso ko po na ang relationship ko kay Lord. No? And since that day, hindi po ako nagsisisi na minahal ko po si Lord, na intindihan ko po yung biyaya niya from that situation kasi na-realize ko talaga. Marami rin po palang ganun na, akala ko ako lang kasi parang mabait. Tapos, inisip ko pa nga po nun, ano kaya ako magplano ako na bigla akong alis ng church. Tapos, kunyari, may magbibisyo-bisyo ako, ganyan. Tapos, babalik ako, edi meron na akong sasabihin na magandang testimony. Pero, hindi inalaw ni Lord. Praise God, di inalaw po ni Lord yun. Kasi yun pala yung plano niya sa akin. No? At nandito po ako ngayon, I'm standing here kasi hindi ko po pinagsisisi na inhalay ko po yung buhay ko para po sa Panginoon, para sa ministry niya. No? Praise God. Kailangan po malaman ng tao about kay Jesus. Yung mga tao nasa paligid mo, ikaw ay pinadala ng Lord. May purpose yan kung bakit yung mga tao na yan ang nakakaharap mo sa araw-araw is for you to share and show, to serve those people. Ipakilala si Kristo sa kanila. So, praise God po, dun sa hindi ako mapirme, no, natutunan ko po, may mga tao pong tumulong sa akin. No, importante po yung small group discipleship, mga taong tutulong sa'yo and sasamahan ka, no, na mas makilala si Lord sa mga quiet time mo. No, ito pong yung picture po kanina, retreat po yan. Meron po bang retreat ang FCF Bagumbong? Yes, sama po ako. Kailan po ba to? December po. Hindi ko pa pala alam. Check ko po. Pero maganda po yan na discipline, na practice, no? Sabay-sabay po kayo na quiet lang at papakinggan lang po si Lord. No? And mag-take ng rest sa Kanya. Okay po? So, palakpakan po natin si Lord. And may I all ask everyone to please stand up. Nawa po, araw-araw po na si Jesus po ang maging sabat ninyo. Kasi He is accessible. Accessible and ready for you. So, let's pray. Dear Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon ito, Panginoon. Wala po kaming maipagyayabang, Panginoon, kundi, Lord, Ikaw, Jesus, na talagang nagmahal sa amin ng totoo. At niligtas kami, Lord, sa kapahamakan, so that, Lord, matamasa namin, Lord, yung buhay na walang hanggan.
ang buhay na merong relasyon sa iyo, Panginoon. Grabe, Lord, ang saya nun. Kaya, Lord, salamat sa iyong ginawa, Lord, through your Son, Jesus, Lord, died on the cross for us and was resurrected. We will be following, Lord, yung ganun din po na tahakin. Although, Lord, may mga nararanasan po kami na hindi maganda at the moment, pero hindi po mawawala, Lord. Your love remains. Yung destination po namin, yung future namin with you, wala na pong pwedeng makaagaw nun. Ikaw ang magiging destinasyon namin. Sa araw-araw po ng buhay namin, Panginoon, we pray, we ask, Lord, tulungan mo kami, Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan na ikaw, Lord, yung piliin namin maging pahinga namin, Lord, ang puntahan ng aming mga puso every day, every moment of our lives. Salamat po, Lord. Dakilain ka, Lord. Ikaw lang po ang maluwalhati sa aming kalagitnaan at sa buong FCF Bangungbong, Lord. I just pray, God, na ikaw po ang mag-sustain, Lord, kay Pastor Noel at sa kanyang buong pamilya na tinalaga mo dito, Panginoon, as your co-shepherd, Lord. Lahat po ng membro ay lumalim sa iyong pag-ibig, Lord. Lumago, magbago for your glory, to be like you, Jesus. And God, we entrusted you everything. Alam kong hindi mo papabayaan ng bawat isa, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Salamat po. Praise God. O sige po, dadako naman po tayo sa pagbibigay. Tunay nga po na napakaganda ng mensahe na talagang kailangan po tayo. Ang puso po natin ay makita ng Panginoon ngayong araw na ito na nagbibigay po tayo ng punong-puno ng kagalakan. Amen po ba? Handa po ba tayong magbigay, magkaloob sa Panginoon ng punong-puno ng kagalakan? Hindi po napipilitan. Tama po? O sige po, hawakan niya po natin ang ating mga kaloob. Tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat po sa mensaheng Sabat na kailangan namin gawin. Salamat po sa aming bisita, Panginoon. Patuloy mo po siyang gamitin at patuloy mo pong tulungan upang maibahagi po ang kanyang kaalaman at ang kanyang experience bilang isang lingkod mo, Panginoon. Yan din po, Panginoon, nandito tinataas namin ang aming mga handog. Mula sa iyong biyaya, kami po ay nagsinop at nagsimpan upang may maihandog kami sa araw ng sambahan. Maraming pong salamat, Ama. Pagpalain mo po ang mga kaloob na ito na patuloy po naming makamit ang aming pangarap. Ang pangarap po namin, Panginoon, na maitanyag ang iyong dakilang pangalan, magkaroon ng sariling tahanan mula po sa aming pagkakaisa, pagsama-samang pagmamahal. Dito mo po mapapatunayan ng bawat isa ng mga miyembro ng FCF, mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Sa ilang po ang papuri, sa ilang po ang parangal, sa pangalan po ni Kristo ang aming Panginoon. Amen and amen. Good morning! Sinong na-bless? Oo, grabe yung speaker natin, no? Talagang pumapadyak. Kaya, praise God sa buhay mo, Pastor Rajel. And for our announcement, tent maker in one corner, and
andito si Macris. And yung ang ating prayer and breakfast, meron tayong bisita. For all to Pastor, for everybody sa malapit lang dito, on December 6. No, December 6 ang ating prayer and breakfast. Once a month lang po ito, and we pray na marami tayo kasi may bisita tayo. Si Pastor Antonio Mendoza pala siya. And next Sunday, ano nang meron sa atin? Next Sunday is our Family Day. Sabihin natin ulit, isigaw natin, Family Day. Okay, so see you next Sunday. And kung sino, kasi Family Day, no? Kung sino lang may gustong magdala ng something to eat. And pwede nating dalhin dito. Kasi may program tayo. Marami tayong sinong gustong manalo ng mga pag-games. Million House and lot, mga ganun. May pag-games tayo sa Family Day. And may makikita tayo dyan, may program, short program tayo. May magpipresent ng kanta, may kakanta, may magte-testimony. And sa next Family Day, baka ikaw na yon. Okay? So we will join this coming Sunday. And may maraming pa-games, pa-premyo. Pa-premyo. Ilang games yan? 4 na games. 4 na games na pwede nating salihan at may mga gantimpalak. Grabe. Na pinaghandaan ni Sister Dusty. No? Ang mga matatanda, yung habulan ba yon? Hindi naman. So abangan natin sa magiging excited tayo next Sunday, ano? And another visiting pastor na iikot sa atin. And ano pa, Pastor? Wala na? Grabe po yung mensahe ng Panginoon sa atin. Na-touch po ba tayo? Ang dami pong mga remarkable words na dapat nating baunin sa ating pag-alis. So ano po yung mga dapat nating tandaan? Una, walang makakapag-satisfy sa puso mo, hindi boyfriend, girlfriend mo, si Jesus lang. Amen? Yun ang una. Pangalawa, walang nakapagbibigay ng tunay na kapahingahan. Hindi mo pwedeng dalhin sa workaholic kung gusto mo makakuha ng true rest. Hindi mo pwedeng kunin yan sa paggawa ng paggawa. Kailangan mag-stop ka, pause, stop, and meditate, reflect on what God is doing in your life. Amen? Yun po yung mga takeaways natin sa ating message. And thank God for Pastor Jill. May we request everybody to stand up? Magsipagtayo po tayong lahat. I-remind ko lang po kayo, yung pong ating leadership training, ang magtuturo po sa atin is John Maxwell Certified Teacher. Talagang po, umaten po siya mismong kay John Maxwell siya pumunta. At si John Maxwell mismo ang nag-confer sa kanya ng certificate na siya ay pwedeng magturo. So, ang pag-uusapan po natin sa leadership training is fulfilling the Great Commission. Huwag kayong mawawala kasi tuturuan po tayo kung paano yung discipleship in the context of the local church, paano tayo magpuproduce ng disciples, paano tayo mag-grow sa paggawa natin in terms of fulfilling the Great Commission. So, this is a must for all leaders, core team, and lahat ng mga cell group leaders. We have 16 cell groups ngayon, 16. So, lahat ng 16 cell group leaders, a must, a-attend kayo sa leadership training. Amen po ba? Okay, tayo po yung muko, manalangin. Thank you, Lord, for this wonderful day na kung saan, oh God, na-refresh mo ang aming puso. Mula sa pagiging masyado kaming masyado kaming nag-iintindi ng mga bagay-bagay. Ang dami naming iniintindi sa buhay namin. Masyado kaming distracted, Lord. We are living in a world of distraction. Na ultimo, pag nasa bahay na kami, nasa isip pa rin namin yung magtrabaho.
itutulog na lang namin, magtatrabaho pa kami. Konting nap lang, iisipin pa namin yung gagawin namin. Konting oras lang na dapat kaming mag-devote sa aming quiet time, hindi namin nagagawa. Konting oras lang na dapat kaming magbukas ng Bible, mag-pray, hindi namin nagagawa. Dahil masyado kaming nahawaan ng kultura ng distraction. We are so distracted, Lord. God, patawarin mo kami. Dahil bina-violate namin yung sacredness ng iyong Sabbath sa buhay namin. Na every day, Lord, we should spend time with you. Because you are the true Sabbath sa aming buhay. Araw-araw, ikaw yung Sabbath namin. Na pwede naming balik-balikan. Na nagbibigay sa amin ng purpose, significance, meaning sa aming existence bilang disciple, bilang tagasunod mo, Panginoon. Oh God, even today, we pray for Pastora Jill. Continue, Lord, to be with him, be with her in her ministry, in her vision sa May Kawayan. Lord, continue to show her the wonders of your mighty love sa kanyang ginagawa sa May Kawayan Church. And also, I pray, God, bigyan mo si Pastora Jill ng isang partner sa ministry na tunay na karapat-dapat para sa kanya. God, I pray that you will give her the right person na makakasama niya sa ministry. In Jesus' name, amen. Amen. That's a victory. Let's celebrate. Let's celebrate.